Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan nare-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang. Hala, grabe si BP Sara. BP Sara lang nakakagawa nito. Nako. Senator Risa Hontiveros nagulantang manggagamit. Nako. Yan po mga kababayan ang ating aalamin at bibigyan ng komento. Mula po ito kay Banat News Updates. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga kababayan, bago po natin muling bigyan ng reaction ang video ito, no? Eto, si Senator Risa Hontiveros, mga kababayan, ay parang naghuhugas kamay. Ha? Dito po sa pera ng PhilHealth na gustong kunin ng gobyerno, no? Yung 89 something, no? Billion pesos, ba? Yung sinasabi nilang excess fund mga kababayan. Ito pong si Senator Risa Hontiveros ay naglabas ng kanyang pahayag patungkol po dito, yung kanyang pananaw. Ito ang sabi niya mga kababayan, sa pananaw ko bilang author at advocate ng Universal Healthcare Act, lihado ata ang mga miyembro ng PhilHealth, no, sa fund transfer na ito. Tama ka, palakpakan po natin. Yan, patuloy po tayo. Mamaya birahin natin to. This raises a serious questions about the credibility of PhilHealth's leadership and management. Aba talaga namang binibira rin niya yung agency na wherein doon din siya galing, no? Parang ganun rin yung ginawa niya dati. In fulfilling the mandate of the Universal Healthcare Act. Yan mga kababayan, Senator Risa Hontiveros. August 21, 2024 from News 5. Yan, wag na po natin basahin to mga kababayan. Dito lang tayo mag-focus sa kanyang mga sinasabi. Total, babanatan lang naman natin to. Okay na sana tong sinasabi niya mga kababayan, no? Pero ang problema, Senator Risa Hontiveros, bago ka po sana, no, bumanat dyan sa management na sinasabi mo, ikaw din po may problema din po at dyan ka rin galing sa management na sinasabi mong yan. Sa PhilHealth, di ba? Ikaw po ang chairman noon nung mayroong anomalyang nangyari sa PhilHealth. Paano ba yan? Parang gusto mo bang maghugas kamay ka dito sa administrasyong ito mga kababayan, no? Malakas ba ang loob mo dahil dito? Ito na, may na-research ako mga kababayan, no? Mula po ito sa fact check sa Rappler mga karabin natin, Noong October pa ito, 2023, last year po ito mga kababayan, no? Fact check po ng ng Rappler. Itong si Senator Risa Hontiveros at si President Bongbong Marcos. Itong sabi, fact check mga kababayan. No Marcos order to sue Hontiveros over 2014 PhilHealth anomalies. Hindi hahabulin ng administrasyon ni President Bongbong Marcos Jr. Yung anomalyang ginawa ni Hontiveros noong 2014 sa PhilHealth mga kababayan. Dahil ba dito? Dahil ba dito sa fact check na ito ng Rappler malakas ang loob mo? Akala mo siguro makakalimutan na ng taong bayan yung ginawa mong ito, napakaklaro PhilHealth anomalies ni Hontiveros. Akala siguro ni Senator Risa Hontiveros, pag magsalita siya ng ganito, pag maglabas siya ng statement na ganito, pero makakalimutan na ng taong bayan, no? Yun, nagkakamali ka po. As long as PhilHealth
may PhilHealth, maaalala at maaalala ka po, no, ng taong bayan. At eto pa, may napansin ako, active po yung ano, yung mga dilawan ngayon, Teka lang. Hindi ko po na-prepared, pero si Senator Reza Ontiveros, mapapansin nyo rin sa social media mga kabayan, si Kiko Pangilinan, yung isa si Chel Jokno, may isa pa si Bam Aquino, no, active po ngayon sila. Sa medyo ano na sila sa social media, di ba? Active po, parang may commercial pang silang ginagawa. Hoy, hindi nyo na po maluloko ang taong bayan at buong-buo na po ang desisyon namin. Maging sino man kayo, na magkampihan man kayong lahat, wala po kaming iboboto sa inyo. Sa akin pala, para sa akin. Baka kasi mga ibang nanonood dito, iboto kayo, congratulations, di ba? Hindi ko po sila pinipigilan. Kung gusto po nilang malubog ang ating bansa, sige, iboto po ninyo ito, sila. Chel Jokno, kakampanya ko na rin kayo, sige Chel Jokno, Reza Ontiveros, Kiko Pangilinan, and Bam Aquino are now active in social media, at nagpaparamdam sa taong bayan. Lahat ng issue sinasakyan si Kiko Pangilinan, yung 64 pesos na bigas, ginawa niya ng video content creator na rin pala sila ngayon, mga kababayan, palakpakan po natin. Huwag niyo pong iboto. Yan lang pong masasabi ko, huwag niyo pong iboto. At eto po, si Garin, si Garin po ng House of Representatives, mga kababayan, ay may ano naman siya kay BP Sara. May pasaring ang hinayutak, mga kababayan, Doon po sa COA na gustong-gusto nilang makuha yung report. Ito po ang sabi, lawmakers COA audit on OBP's confidential fund not for impeachment, mga kababayan. Okay. Hindi pala impeachment. Bakit kayo gigil na gigil kayo, no? Ito po, 1 hour ago from Jamie News, itong sabi, the House Committee on Appropriation moved to subpoena Commission on Audit, findings on the use of confidential funds by the Office of the Vice President Sara Duterte won't be used. Yan, to initiate impeachments against her, mga kababayan. Yan po ang sinasabi ni Garin, no? Ang tanong ko dito, mga kababayan, bakit kung hindi nyo gagamitin yan, no, for impeachment, bakit nyo gustong kalkalin yan? Anong gusto nyong patunayan? No? Gusto nyo lang naman siraan si Vice President Sara Duterte. Yan po ang totoo. Di ba? Kaya gusto nyo yung kalkalin. Kasi kahit man ito lang kahit po maging alam naman natin na okay na yan kasi inaudit na nga yan ng COA, di ba? Kasi itong si Castro nung umpisa pa lang kinalkal na yan. Maging ano pa man ang resulta ng audit ng COA dyan, isa lang po ang gusto nyong palabasin. Na parang ginagamit yung confidential fund sa ibang parang kinukurap, di ba? Pero mali po kayo. Yan, hindi sinang-ayunan ng COA. Kasi nga, unfair po para sa ibang mga leader, na mga opisyal ng ating bansa. Lalo na unfair po kay BP Sara. Bakit siya lang? Siya lang ba ang may confidential fund dito? Garin. Baka gustong tumakbo nitong senador na Garin ito, Well, anyway, mga kababayan, yan po. Anong opinion nyo dyan? At eto na nga. Sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Hindi ko rin maintindihan ang ugali ni Senator Reza Ontiveros, and I do not appreciate, ano yung sinabi niya? I do not appreciate this kind of behavior and attitude. Madam Chair, noong 2016, tumatakbo si Senator Reza Ontiveros na senator, nakailang talo na siya. Pumunta siya sa Davao, humingi siya ng tulong. Humingi siya ng tulong sa akin. Kinausap niya ako ng kinausap doon sa law office ko sa Davao City. Sabi ko sa kanya, o sige, tutulungan kita. Nanalo na siya, at nung nanalo siya, anong ginawa niya? Siya ang pinakaunang umatake kay President Rodrigo Duterte. Anong tawag sa ugaling ganito?
So yan mga kababayan, nagkakabukingan na. Lumapit rin pala itong si Reza Hontiveros kaya Vice President Sara Duterte sa Davao, no? Parehas po yung strategy po, kaya naman pala, eto, ibabalik ko lang dito saglit, kaya naman pala, no Marcos, order to sue Hontiveros, kasi parehas po sila ng strategy ginamit. Walang yan naman. Parehas po sila ng strategy ginamit, manggagamit nga po no? Ginamit nila si VP Sara, Senator Amy Marcos and Bongbong Marcos Jr., Senator Reza Hontiveros. Kaya pala may nakikita kong mga comment, na maging si Reza Hontiveros ay manggagamit rin. Nako po. Si VP Sara dito po sa Senado, yung kanya pong budget ng Office of the Vice President, at si Reza Hontiveros po ay pilit pong gusto Ito po ang gusto ni, wala na pong itira, no? Lahat ng proyekto na pinopropose ni VP Sara, gusto ni Hontiveros tanggalan ng pondo at manghingi na lang siya sa mga DSWD, IX, etc. Makapal talaga mukha nito ni Reza Hontiveros, no? Lahat po ng mga senador na umatin, isa lang po sinabi, narito kami para sumuporta kay Vice. Alam na nila narito kami para sumuporta kay Vice President Sara Duterte. Tapos pinupuri nila yung si VP Sara. Yan po, alam nila na magiging presidente. Kaya ganun, di ba? Kahit nga si Jinggoy, nagulat ako. Lahat po sila sumuporta dun. Si Reza Hontiveros lang po ang gustong tanggalan ng pondo. Pero sa pagpapakabait, yung pinaka-peking paraan, alam niyo po, ito po ang isa sa pinakamasaya kong panunood ng Senate hearing. So yan mga kababayan, itong si Senator Reza Hontiveros namumuro na po. Sabi nga po may nag-comment, kung itinabi lang yan kay VP Sara dyan sa hearing na yan, baka nagdumbag po yan si si Hontiveros. Gigil rin si VP Sara, pero kontrolado niya yung emotion niya. Kasi ikaw ba naman, hindi ka manggigil dyan. Sinabihan na bago pa yung hearing, nagsalita na si Hontiveros na, "Hoy, yung mga Duterte, threat po yan threat po yan." No, talaga si Hontiveros, no? Tapos sasabihin niya, hindi pinupolitika. O yan mga kabayan, wag niyo pong iboto, yan. Kung sakasakali man. Pero kung gusto niyo rin, wala tayong magagawa dyan, no? Gaya ng sabi ko nga kanina, on the move, yan. On the move na po ang Dilawan, sa kanilang mga medyo pangangampanya na rin yan pagpa-exposure kumbaga sa taong bayan gamit po ang social media. Mga content creator na rin po sila sila Chel Jokno, si Bam Aquino, Kiko Pangilinan at Senator Reza Hontiveros. Well, anyway mga karibin natin, ano man po ang inyong opinion patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion patungkol dito. Right? Maraming salamat po.